Alright, maayong adlaw sa tanan. Welcome to another day of Ragnarok Next Generation Global Server Video Tips, Tricks, and uban pa mga video tutorials. Once again, this is your Bisdak boss, ang hidden dungeon boss ng mga Bisaya. This is our second video, and today we'll be discussing very nice nga topic. This is a continuation atong first video nga akong i-post, and we'll be discussing the first topic dito, in-depth nga topic. So kung wala pa mo nakakita sa first nga video, please tanaw sa ito ninyo para makasabot mo kung na ta dapit padulong. So let's start with the in-depth lalong nga discussions regarding Rock's global server characters and playstyle. And let's get it on. Ato nang istoryahan while nagsige pag mining ako ang character. Nagwata nga sa stamina. By the way, this is kaning character si Patamon ang ako ang alt account nga isa ka full support priest. Akong gihimo ni nga kanila kay gusto lang ako ipahambog ang akong purple equipment. Diba? Bahalag +1 masakan na purple equipment. Okay, going back. Ato ta karon sa ato ang main agenda, ang character and playstyle. So let's get it on. Ato nang i-discuss. Ato isa-isahon. Academy Handbook, Archive. Muna siya. Ato na naginakita ang 6 major classes sa Ragnarok na global server. Although daghan pa kaya ni siya, pero for now kani pa lang unom ang ipakita. So kung unsa matong uban na siya sa Southeast Asia server, inyo nang makita. Karon nato lang i-discuss kung saan available karon the main role and the mga subclasses. So isa ta naman buana. So ato nang i-discuss isa-isa. Let's start with the swordsman. So ang swordsman karon, main niya nga role is kung makita niyo job, sync to target, damage, tank, element niya fire, neutral, and recommended monsters. So nga na ang atong istorya, no. So atong istoryahan ni unsa gid ning swordsman in details, and maybe later on namang ko'y access aning sa ka-account, maybe ako nang i-discuss kani siya, pwede ko maka-open ani. Shout out to 30 pag-iya aning account, and maybe akong i-ano na siya in details unsa gyud progress or pagkuan aning character. So let's start with kani swordsman. Ang swordsman diri basically melee, pwede makatank, pwede initiator, pwede siya mag-start. Kung nga na imong playstyle mo, then you should choose swordsman. Nya na siya 3 types nga 3 types to play. The Vit Knight, muna siya ang pure gid nga tanky. Magpatabang ang iyang role niya is magkuhag aggro. Ang aggro meaning is imong kuhaon ang attention sa other players para maka-free hit ng imuhang mga DPS or damage per second ang imuhang mga damage dealers. So next is kaning Agi swordsman. Kani siya ang role niya, although still tanky, ang major nga role niya is damage. So attack speed ni siya nga sword, 200 sword na mag-deal siya og damage, usually critical. And then the Spear Knight is, shall I say, dili ka siya nga nakasikat, pero this is another viable options swordsman because kuan siya skill type haste build. So nindot ni siya pakawala o daghan nga mga skills. Spear ang iyang major and then let's go sa next nga progression. Swordsman ni siya pag moabot ta ka og change job, kung moabot na imong job of level 50. So, para sa kuha nga nag-change job nako, nga ako na-discuss ng Acolyte, na nakay option to change into, di lang gid makita diri man good. So sige lang, maka-change na ka into
from swordsman maka-change ka into a knight and a crusader. Okay. So unsay difference ana nila? Ang knight is mo ni siya ang pinakaunang gyud nga nigawas. Ako mag-recommend ko nga mag-knight ka if you are a gusto ka og damage dealer na type. Pero akong recommendation, if gusto ka og katong tank yun, better be a crusader. Okay, na ako'y crusader by the way sa Southeast Asia server. And kuan ni medyo experience ko aning knight, swordsman and also the crusader. So basically mo ni siya, and then napay mga klase-klase nga mga kuan ani mga lahi-lahi nga build. Naay uban ako nakita nga unsa ni siya kani Agi swordsman pero iyang gi vitality build tanky. So another na siya nga no, maybe mo viable siya pero nagyoy let me say nga nagyoy proper way to build your character, but ang uban gusto man lagi mag-experiment, so you can also build your characters any other way. So ako lang ipakita kani si 30. Shout out kang 30 by the way. So karon si 30 is naka-change job naman siya. Makita nato nga he is a knight. So simple na si 30 kung na siya level 50 nga purple equipment, pwede pa niya ma-apply. Mo nang wala pa na siya sa kana ang iyang build. Focus niya is strength. So nag-scale man ang iyang damage strength. Ang iyang major niya nga mga stats is strength. Pwede din ka mo go for physical attack, critical damage, final critical damage bonus, and then sa palain. More na ang major. So I think na-discuss naman ako ang basic nga napag deeper pa na nga discussion. So that is the swordsman nga class. Okay? If you have question regarding ani, pwede gyud mo comment maybe sa site. And subscribe na lang po para update. Let's go, proceed ta sa next. The mage role. Okay. Ang mage nga role, pareha po siya sa pareha sa swordsman. Napod siya ay duha ka subclass. Pero ato sang i-discuss una ni ang iyang role. Una, range ni siya, magician, AOE or tawag na siya area of effect. Daghan siya, maigo. Mga elements nga naa sa iya, ghost, earth, fire, water, and wind. Recommended nga monster dahil nga na. So naa ako'y nakitaan nga two types of build sa mage. Okay. Kung shall I say na ba tayo mage? Naday diri okay na. So, shout out po kang Ruru. Another So diri nakita ninyo si Ruru is a after mage nahimo si Ruru nga usa ka wizard. Mo ni siya ang isa ka kaning isa ka subclass sa mage wherein nag-focus siya sa elemental damage. Okay, ako klaro niya. Elemental damage. While ang katong other subclass dili wizard from mage na mahimong sage, dili siya elemental. Ang focus pud niya is normal nga mga element. So murag weird kay paminawon pero yeah, they exist. And also naa siya other mechanism in which wa pa jud kay ko ka familiar kaning wizard familiar ko, pero ang sage nakita nako nga naa siya mga debuff o naa siya mga stun. So ingana and kung unsay difference nila daghan, pero ang kapareha nila is ang major ang ilahang ang major nga ilang source ilang damage is ang ilang int or intelligence. So the more nga mudako ang ilang int, the more nga mudako ang ilang damage. So muna siya principle sa mage. So how do we build the mage? For example, if you are ice lightning, usually ang ginabuild ani is sword and shield. Ako nang explain maybe later pag yun ato pang i-deeper ng wand, either day sword, wand and shield. Pag earth and fire, usually ang mugamit ana katong mga 200 nga wand. Okay.
maybe ako ni ma-discuss sa time na mag-discuss na ta og shadow equipment. So, stay tuned. And then, another is Fire Ghost. Diri ang mga fast attack ni kaning Ghost, gabi kay ni siya ka-efficient sa sugod. And then, as far as I can remember, mangita ko og Sage. Parang ko makita nga Sage diri sa ano. Pero sa na-remember na ko, ang Sage nga subclass is focus ni siya sa ang iyahang role, I mean, is two-handed no wand and book type. Okay? Book ni siya, pareho ni siya og ano. So puro two-handed ni siya. And I think nakalimot naman jud ko. I think ang two-handed no wand is range while ang book is melee. So ako na nang i-confirm next time kay wa jud ko experience pa sa Sage. I think mo ni siya ang pinakawala ko experience kaning Sage, pero Wizard na ko experience. So I think that's it. Major nga ano sa Mage. Ang iha ding attributes kaya kinahanglan, int for major nga damage niya, and then dexterity maybe for haste, and then haste pwede pud ka magano og pure haste, magic penetration, and then magic damage bonus. So diha nag-revolve ang paggamit nimo aning Mage. Also with the Wizard and the Sage. So again, if you have any other question in details, ako pa na siyang i-discuss mga next na ano, kaya di rin makayog isa ka anuan. Sige, let's proceed sa next na job. Okay, the Acolyte. Okay, Acolyte or kanang the major nga support. Okay, so muna siya karon akong ginagamit kanin si Patamon is an Acolyte, pero nag-change job na siya. Nag-change job siya into a priest, while ang other subclass sa Acolyte is mahimo kang monk. Okay, unsay difference? Ang Acolyte na siya 3 ways nga magamit. Una, pwede ka nga mahimo og mace and shield user. Gitawag nga siya og battle priest. So melee ka, at the same time healer, and model po kag damage. So attack speed build ni siya. So daghang ko nakita ani sikat ni siya karon. And decent man pod, maka-support, maka-damage, and then also makakuan po siya, maka-buff, no, ana siya. Next, kato akong gistorya na mo ang kaning gitawag nga force. Next is kaning exorcist. Ang exorcist is priest nga nag-focus og damage attacks. So meaning mura siya og ako na nang gisulti murag holy mage siya ang concept. Okay? So holy mage, effective siya against mga undead shadow ng mga monsters, and na siya capacity nga para niyo mag-dispel, mag-debuff, also buff as well, maka-heal, and mas ako po siya heal kay dako masag magic attack. Ako lang basahon niya para makasabot mo kay ang heal sa usa ka healer. Tanawon nimo ni dili 100% of magic attack plus 350. So kung dako kang magic attack, in which mo na yung ginahimo sa exorcist, mas dako kang heal. Okay. Muna siya ang katong sa exorcist. While ang last, muna siya gamay ra kayo gaano, pero pinaka-needed kaning praise or tawag ni siya nila og FS or full support. Muna akong ginabuild karon kang Patamon. So Patamon is a full support, wala lang nako nakita diri pero sige lang ako sang i-change ano ba para makita gyud ninyo ang kung say pasabot aning full support. Ako siyang i-change load out kani support ang. Okay, yun. Then, okay, tanaw ninyo si Patamon, focus niya is vitality because Patamon is gibuild na ko siyang full support. At the same time makatank. So na siya 100k nga HP, di na pud siya mahapla dayon. So ako lang ang concept is unsay pulos sa usa ka support or healer nga ikaw puy una mahapla. So dapat bod kuan jud pud ka kanang tanky kagamay nga healer para bahalag unahon ka di ka mamatay dayon. Okay, that's for the priest. Ato ta karon sa pikas ang katong monk. Ang monk is a different side kay kung ang acolyte nag-focus siya og magic attack and support, ang monk is purely DPS. Okay, DPS siya. Right, two types of monk.
Gitawag siya og heavy knuckle or mga attack speed nga build nga monk. So mura na siya naka-boxing gloves. So and then ang ikaduha is the light knuckle. So ako lang naipakita siguro sa exchange center, wala man ko mapakita ko diri. So may kanang ko sa exchange center 200 weapon. Okay, nara. This is the actual example diri. Okay, light knuckle. So tanawon nimo ang iyahang haste while ang heavy knuckle attack speed. Meaning originally built gyud ang heavy knuckle for attack speed. So pinaspasay nig sinumbagay. While ang katong light knuckle is built for skill. Skill type siya na range siya man. Ang heavy knuckle melee. So daghan kay siya ginaspam nga skill, and then usually nakita nako penetration build ni siya ang light knuckle, while ang heavy knuckle is critical damage build. So critical ni siya. So major nga mga stats nila, naay big debate ani kung agi ba ni sila or strength. So until now open pa man ang game for maybe mga adjustments ani. Kay ako po mismo dili pa ko nga naka-familiar unsa pa gyud ang pero naka-try ko aning heavy knuckle. And kato ang gibuild nako ato strength, and then nag-build po kog agi. And wala nakalimot pa ko sa akong conclusion nato. So I think lahi-lahi sila og benefit. So ako nang i-discuss in depth next time. So to summarize, unsa man ang mga stats for a monk? Usually agi, strength, haste kung light knuckle, the same time attack speed kung heavy knuckle. Kung light knuckle ka, mag-build po kag penetration, physical damage bonus po dayon. The same time kung sa heavy knuckle ka, at attack, physical attack, attack speed, and then final critical, and then you will also build critical damage bonus. Okay? Ito na nang i-review. Again, kung may question, i-comment lang para ito na ma-discuss. Maybe next video or sa pa. Next, let's go sa Archer. Okay? Ako gina-isulti sa inyo ha, nga naagid ko alang tanan. Okay? Another character diri ang gina-build is kani si Yuzo. Shoutout kang Yuzo. Housemate ni si Yuzo. Kaubaling balay. Okay? Si Yuzo is an archer, I mean. Napoy duha ka types sa archer. Duha ka klaseng weapon nga makuha sa archer. Masuot ang longbow or shortbow. Ang longbow, ako explain daan, ang longbow is focus sa attack speed, while ang shortbow focus sa haste. So naka-familiar siguro mo sa concept. Pag attack speed, meaning ADL or attack damage longbow, while kung short bow, SDS ang ilang tawag, short bow, skill type, kalimut ko sa pangalan, basta kay skill based siya. So usually pag long bow mo ni siya sikat kay long range ka, free hit, so mo ni siya major, pero nakita nako mo major nga DPS karon, mo na mamayagpag kay sugod pa man. Sayo na naman siya i-building archer god as a DPS. Pero na other way kani Falcon, in which naman kay Falcon nga isend na mo-attack, and then trap. Kung ikaw tong haste build, trapper ang imuha usually kay magkuang kag mga bomba, stun effect. So wala pa ko kita og effective nga trapper. Okay, sorry to tell you, wala pa ko kita og effective nga trapper. Pero in my idea, kung naamang galing kabaluan ni dako gyud chance nga makabali og dula. Okay? Maybe sa late game makabali ni siya. Pero lang na may mga stun resistance o kuban pa, I don't know. Wa pa ko nakita nga effective nga trapper. So mo ni siya ang first subclass sa archer, kalim ko sa pangalan. Unsa to, murag hunter man siguro to ang first class. Okay? Hunter. While ang other subclass, this is something unique kay ang other subclass aning archer kay kung babae mahimo kang dancer, kung lalaki mahimong bard. Okay, unsay difference ani nila? Kaning duha, dancer and bard is
Usually ginagamit siya pag mga PVP. Uso ni siya sa PVP kay nindot kay siya support skills, napud siya damage skills, and nindot po kayo kung mag-uban gyud pud ang bard ng dancer. Kaya naa sila skill na ensemble. Magdungan sila tugtog, mag-gitara daw ang bard kay gitara man ang iyahang weapon ani. Pakita na ako para dito maglibog. Ang bard, okay kani. Instrument, guitar. While nag-guitar daw ang bard, ang dancer dayon is ambot lang anong whip ang anong whip man kung magsayaw. Sige lang. So whip ang sa dancer. So kung mag-combine sila all together while nagtugtog daw ang bard, musayaw ang dancer, nai-ensemble nga mahitabo and ma-boost ang buff. Anay gwapo kay nga buff ana. Damage, HP, and CD reduction. Nakalimong ko magic damage bonus unsa pa tong additional. So dako ni siya tabang kayo. So effective ni siya labaw nagkabalo ka. And also, ang bard o ang dancer can be played as a DPS or a damage dealer or a support. Medyo flexible po siya. Okay? Again, kung may other questions, don't forget to PM. Okay, next. Ato ta sa thief. Okay. Ang thief is another unique po ni siya kayo because gikan sa thief, mubuo ang duha ka type nga subclass. Ang assassin, in which natay assassin diri ay wa diri sa party. So na ako mapakita aning assassin. Okay? Shout nara kani ako ni mapakita. Bago ra ni. Okay, ako ipakita ni shout out to CriticUL kay naka-purple na ni siya. Shout out. Okay, purple. Ma-open ako ni siya and maybe next time ato nang walang details. And assassin na siya. Subclass assassin. So ako lang i-discuss ni in-depth ang sa assassin nga subclass sa thief. Sa assassin nga thief, na siya 3 ways to play. Una, itawag siya og siya 200 nga dagger. Ako lang ipakita sa exchange center para makita mo unsa na siya. 200 dagger. Main hand. Dili na dagger. Nara. Okay, dagger. So, ang assassin nga 200 is tawa na yun haste. So, meaning, built siya for skill type. And, usually sa mga skills niya is penetration based. So, meaning, haste siya, built siya nga mag-spam og mga skills, and then, built siya og penetration. Okay, naday ko yung nakita nga character, di na ko mention ang name niya. Nagitry niya og build ang 200 dagger as a critical. No problem with me, pero ako, dili ko mo recommend ana. Ang iya man daw gusto is, gusto daw sa og challenge. Diba? So, siya yung bahala to. Far-fetched na kayo ng idea. Pero, why not? Why not? If kaya. So, kani, 200. And then, let's go with another one. Ang isa is 200. And here we go. Qatar. Ang Qatar is a 200 assassin weapon nga naga po 2 ways to build. Ang one way to build is kaning attack speed build. Ang attack speed build why problema tira ra ka. Okay? Ang imuhang pagdakuon ra nimo ani is attack speed, attack, critical, and critical damage bonus. Anara. And maybe final damage bonus po. Pero, ako istorya sa inyo na ako yung nakita na mas nindot ng build. Muna siya ang build ni kaning CriticUL. Ako pong gi-introduce siya. Actually, mga kuhan pa may dili pa ni mga pro. Mga bago pa. So, ang akong gi-introduce sa iyaha is kaning iyahang character is to be built nga Sonic Blow nga Sonic Blow Assassin. Unsa man ang Sonic Blow? Ako na explain. Ang Sonic Blow is pinakalisod siya i-build pero para sa kuha pinaka-effective siya nga assassin. In my opinion. By the way, opinion ako ni ngano. Ang kaning Sonic Blow nga assassin gina-build ni siya og physical attack, attack speed, mag-build po kag haste, mag-build po kag critical damage bonus, physical damage bonus. Daghan kag i-build pero kung ma-build mo correctly, grabe kay ni ka mamaw nga DPS. Kaya ni siya mutunaw og mga backliner.
Example na archer nga nagpalayo-layo, birahan day na sa sonic blow nga ano. And mo niya mong ginatry og build ani ni Critic UL sonic blow assassin. Kaya na ba karon? So dili pa nga naka-effective pero getting there. Naka-purple na siya. So muna siya no ang sa kaning ano man to? Ara sa Qatar nga sonic blow build. So ako i-review ang assassin na siya penetration, haste, dual dagger build, attack speed Qatar build, and then ang katong isa hybrid is Qatar sonic blow build. Mo to siya kung ginan. And then ato ta karon sa other subclass na ganahan po ato pero di lang ko kabalo mo build yun. Ang rogue build. So ang thief mahimo siyang assassin, ang isa other side is mahimong rogue. Unsa man pud ang rogue? Ang rogue na siya ay duha ka buok nga klase type sa pagplay. Una ang 200 dagger penetration build, and then ang isa is amazing. Ang isa is long bow range siya nga assassin. Amazing kay no, kay range siya, maka-poison, maka-hide, at the same time makadili siya damage. And in my opinion opinion na ako. I think this is a theory. I think kaning long bow na rogue is the dark horse sa kaning Ragnarok global server. Kay nakoy nakita nga promising yang skill katong yang skill nga plagiarize. I think murag ano na siya kanang mukusog di siya kalit na di ta kabalo di ka bantay. Okay, ako ara pa ng opinion. So summarize, ang rogue is 200 penetration build, and ang isa is long range bow, long bow build, poison, poison. And then ito ta karon sa last, ang merchant. Okay, mo ni siya ang character nga si Kuribo. Mo ni siya si Kuribo. Mo ni ako ang main character ginako. Wala pa ay nag-rest pa siya. Ako lang gitry mo karon na kani makita si Patang. So let's proceed sa kaning merchant nga class. Na ang merchant na ay duha ka class, ang blacksmith, and then ang isa is katong alchemist. Okay, unsay difference nila? Ang blacksmith gipili na ko siya, ang merchant is ako itong gisulti sa first nga video nga na siya specific na skill pa ring crafting, dili na ko ma-activate diri kay healer man siya. So si Kuribo na siya capacity nga mag-craft. And then ang difference dayon sa merchant nahimong blacksmith o nahimong alchemist is ang merchant is ang blacksmith is pwede siya ma-play nga 3 ways, no? And cut off, flexible, berserker, and zenith, 200 nga axe, 100 nga axe and shield, and then mace and shield. So unsa man ko, si Kuribo is a one hand nga mace and shield. Nganong yan naman akong build kay attack speed build ni siya. Dili siya common, ang common ani kay katong penetration. Pero nako i-reason na nang anong kanang build. And ang common pod sa alchemist is katong mace attack speed, kay ang alchemist is na siya capacity nga mag-summon og mga familiar. Napoy analay may gani kay na nakita o kani si Leaf level 40. Summon na siya sa usa ka alchemist. Wala pa ko ka-try alchemist, and nakita na ko effective siya nga damage dealer po DPS siya. So okay, mag-continue ta. How to build. Ang merchant is ang major nila nga stats is strength. And then mag-differ na yun kung haste ba or attack speed. Kung flexible ka and haste. And then penetration ba? The same ga po nga concept sa uban. Penetration ba and also critical damage. So basically nga lahi lang gid siya o ways to approach. While ang alchemist, ang nakita rin ako nga common kay katong mace build, attack speed, and ang ilang major nga stat is intelligence, int, attack speed, and kung sa pa'y nakita na ko lang, mura ako nakita pa so far. Wa pa pong katryan. So ato nang i-explore siguro ka na. And I think
Mura na. So far siguro wala to review swordsman, mage, acolyte, ang archer, ang thief, and ang merchant. So dagha pa kayo angay mga discussion and maybe ato lang i-discuss later on pa magkadugay ta, maybe mag-update ko kanang each sa mga character. Ako isisahon ni sila. Ako ni silang ipang progression video. And I think that's it for now. Kay marag pamandiay na humanan akong pag-mine. Pero sige lang. That's it for now. Kay magsugod na po siguro may boss hunt ani after. And this is I think this is the end. And don't forget to comment sa inyong questions. And maybe kung na mo yung mga clarification or gusto mo any other query, don't forget to comment. And also, like and subscribe na lang po and share para ma-encourage po tayo mag-create of other mga content. So, once again, this is your Pistat Boss, ang hidden dungeon boss ng mga Bisaya. Okay, maayong adlaw sa tanan. Okay, enjoy!